Kamusta? Maligayang pagdating sa Penn Station, New York. Ngayon, papunta tayo sa Miami. Magbibiyahe mula Hilagang Silangan papuntang Gold Coast sakay ng Amtrak Silver Meteor. Dito magsisimula ang ating paglalakbay sa Penn Station, ang pinakabalang tren istasyon sa New York. Ang Penn Station ay tahanan ng Long Island Railroad, New Jersey Transit at syempre Amtrak. Aalis tayo ngayon mula sa Moynihan Train Hall ng Amtrak. Ang 3,000 at 100,000 square feet na bulwagan ay nasa tatlong palapag na may access sa Riles 5 hanggang 16 sa ilalim ng malaking skylight. Walang upuan sa bulwagan pero may waiting area para sa may ticket sa ilalim ng mga advertising screen. May access kami sa Amtrak Metropolitan Lounge sa Miami dahil sa aming sleeper ticket. Ang lounge access sa Northeast ay para lang sa mga pasaherong may same-day first class o sleeper accommodation. Mga miyembro ng Amtrak Select Plus o Select Executive Rewards. Ang Metropolitan Lounge sa Moynihan ang bago at pinakamaganda sa lahat ng Amtrak Lounge. Ang mga pasaherong kararating pa lang ay maaaring ilagay ang kanilang mga bag sa mga locker ng bagahe malapit sa pasukan at kumuha ng upuan sa maraming komportableng upuan na nakalagay sa buong lounge. May libreng Wi-Fi at business center din ang lounge para sa mga nagtatrabaho. Kung naghahanap ka ng lugar na may open air pero hindi naman labas, ang balkonahe ang tamang lugar para sa'yo. Makikita rito ang train hall. Di man masyadong komportable ang upuan, maganda pa ring tambayan para manood at mag-enjoy. Ang dami ng taong dumadaan sa ibaba, kumuha kami ng upuan sa lounge at nag-relax habang hinihintay ang aming pag-alis na dapat ay sandali lang. Bagamat lahat ng Metropolitan Lounge ng Amtrak ay may food service sa kahit anong paraan, ang lounge sa New York lang ang may totoong pagkain at kumpletong bar. Ang snack bar ay nag-aalok ng pastry, sandwich, salad, wrap at ilang grab and go na merenda sa kanto. Kasama sa inumin ang kape, tsaa, espresso bar, soft drinks at juice. May mga alcoholic drinks din sa bar. Dahil 230 ang alis, naghanap ako ng pananghalian. Pinili ko ang grilled chicken sandwich at cappuccino. Medyo simple ang sandwich pero hindi naman masama at kahit papaano ay mas nakakabusog ito kumpara sa ibang snack options na makukuha mo sa ibang lounges. At syempre, may apple Danish na panghimagas. Ang nagsimula bilang magandang paghihintay ay biglang naging masama nang magsimula ang mga delay. Una, 5 minuto lang, tapos naging 10, tapos 20, at sa huli ay umabot ng 5 minuto. 1 oras matapos ang aming orihinal na alis, tinawag na ang pagsakay sa tren, 77. Ang Silver Meteor, kadalasang may pulang sombrero, ang naghahatid ng mga sleeper na pasahero sa platforma. Pero dahil sa delay, kami na lang ang aasikaso sa sarili. Pwede kang sumakay mula main hall pero mas inirerekomenda kung dumaan ka sa West End Concourse para iwas hintay. Bagamat maliit ang epekto nito sa aming roommate, malaking tulong ito sa mga pasaherong nasa coach. Sakto ang dating namin sa platform nang pumasok ang Silver Meteor mula sa yard. Ang Siemens ACS 64 no 600 at 4 na po ang mangungguna sa amin papuntang District of Columbia. Magpapalit kami ng diesel sa District of Columbia bago bumiyahe papuntang Florida. Ang Meteor na yon ay may 4 na Amfleet 2 coaches, 1 cafe car, Viewliner 2 diner para sa lahat ng tradisyonal na pagkain, 2 Viewliner 1 sleepers, 1 Viewliner 2 sleeper at 1 baggage car. Nagbibiyahe tayo ngayon sa kotse, 9,700 at 11 isang Viewliner 1 sleeper at pangalawa sa consist. Pag akyat sa tren, dumaan tayo sa makitid na pasilyo para hanapin ang kwarto 3, tahanan natin sa susunod na 28 at kalahating oras. Habang hinihintay ang pagsakay, tingnan natin ang ruta papuntang Miami. Magsisimula ang biyahe sa Northeast Corridor ng Amtrak. Ang Silver Meteor ay tumatakbo ng 110 milya kada oras sa pinakaabalang Amtrak line. Bihira huminto ang sleeper service habang patimog ang biyahe. Pagkatapos palitan ng makina sa District of Columbia, tutuloy ang Meteor gamit ang diesel engine. Ang Richmond, Virginia ay nararating bago matulog sa unang araw habang magdamag tinatawid ang hilaga ng South Carolina. Sinalubong kami ng araw sa Timog, Georgia sa umaga ng ikalawang araw. Matapos magpahinga sa Jacksonville, dumaan ang Silver Meteor sa Palatka at Orlando bago tumuloy Timog Silangan lampas Lake Okeechobee papuntang baybayin ng Florida.
Unang hintuan ng Gold Coast ang West Palm Beach. Sa huling bahagi ng biyahe papuntang Miami, sinusundan natin ang Atlantic baybayin ng South Florida Metroplex at tumitigil ang tren sa Miami. Sa dulo ng linya, makakabuo tayo ng kabuuang 1,370 milya sa ating pakikipagsapalaran. Ngayon, may oras ng biyahe na 28 oras at 32 minuto. Umalis na ang tren mula New York matapos makasakay ang huling pasahero 1 oras na late. Mas okay na ito kaysa walang biyahe. Lumabas kami mula sa lagusan ng Hudson River sa gintong hapon, palubog ang araw ngayong taglamig. Tumatawid tayo sa Portal Bridge papunta sa Newark, katabi nito ang Portal North Bridge. Ang 114 taong gulang na Portal Bridge ay kilala sa pagiging sanhi ng malalaking pagkaantala. Layunin ng Portal North na pataasin ang bilis ng linya mula 60 hanggang 70 at itaas ang mga riles sa ibabaw ng tubig. Nagsimula ang huling cutover na trabaho noong Pebrero 15 at nakatakdang magbukas ang tulay sa Marso ng 2026. Pag-alis sa Newark, umakyat ang pilak na meteor sa 110 milya bawat oras. Habang umaabot tayo rito, silipin natin ang ating high-speed na hotel. Ito ang roomette ng Amtrak, ang pinakamaliit na silid sa anumang Amtrak sleeper. Sukat na 3.5 by 6.5 talampakan o 200 by 100 cm sapat ang roomette para sa dalawang matatanda. Kitang-kita na ang katandaan ng mga lumang viewliner. Isa na ito. Kumupas na ang asul na tela at ang may mansang plastic na pader at carpet ay hindi na akmang tawaging first class sleeper ng Amtrak. Pagpasok namin, isinara at nilock namin ang pinto. Pero hindi ito naikandado mula sa labas. Pero wala pa akong naging problema sa mga usisero o masasamang pasahero. Ang mga roomette ay may 2 komportableng lounge chair. Mas makitid ng 4 na pulgada ang upuang likod kaysa harap para magkasya ang ensuite, lababo at kubeta. Kahit luma na, komportable pa rin ang mga ito. Makapal at maganda ang cushion ng upholstery at naire-recline ang mga upuan gamit ang bar. May ilaw sa ilalim ng bawat upuan para sa pagbabasa, lugar at switch ng ilaw sa itaas. Sa harap ng upuan namin ay may ventilador, imbakan, sabitan ng damit at thermostat kada kama. Sa kabi sa ilalim ng armrest, makikita ang basurahan at lalagyan ng toilet paper para sa palikuran sa kwarto. Sa pagitan ng mga upuan ay may 2 air vent, ang tray table ng kwarto, safety information card at libreng mga bote ng tubig. Madali lang. Pinakamagandang tampok ng Viewliner roomette ay ang bathroomette. May vanity, lababo at sa Viewliner isa namin may palikuran. Ang vanity sa ibabaw ng lababo ay may malaking salamin na may ilaw, tuwalya, baso, sabon at maliit na countertop. Sa ilalim ng vanity, may built-in na lababo at 2 saksakan sa kwarto. Kapag inangat ang latch, bumababa ang lababo at natatakpan ang hagdanan. Malaki ang lababo, may high pressure na gripo para sa mainit at malamig na tubig at diretso ang daloy ng tubig kapag isinara. Pwedeng inumin ng tubig kung kinakailangan, pero mas mainam pa rin na uminom ng tubig sa bote kung maaari. Sa ilalim ng lababo ay ang kabilang bahagi ng maliit na banyo, ang inidoro. Ang inidoro sa loob ng kwarto ay nakalagay sa ibabang bahagi ng hagdan at nakatagilid ng kaunti palabas papunta sa espasyo sa pagitan ng mga upuan. Maliit talaga ang pasilidad na ito at kapag nakababa ang lower bunk, di ko alam paano ito magagamit. Pero okay lang dahil di ko rin naman ito gagamitin.
Pinili kong bumalik sa Viewliner 2 na bagon para gamitin ng banyo dahil ayokong matulog sa sarili kong banyo. Ang main storage space sa Viewliner 1 ay nasa itaas ng roomet at umaabot sa gitnang pasilyo. Malaki ang espasyo para mailagay ko ang aking carry-on, backpack at camera bag na may natitira pang puwang. Kung mas marami o malaki ang bagahe mo, pwede mo itong ipa-check-in hanggang sa huling destinasyon. Di tulad ng Superliner, bawat kwarto sa single-level fleet ng Amtrak ay may tig-dalawang bintana, isa sa upuan at isa sa itaas na kama. Bumababa ang itaas na kama mula kisame gamit ang pag-ikot ng hawakan at paghila. Kapag lubos ng ibinaba, ang itaas na kama ay nakapwesto mismo sa ilalim ng itaas na bintana at may kakaibang hugis para magkasya ang hagdang paakyat. Masisilipin pa natin ang mga kama pag oras na ng tulog. Hindi ka nais-nais ang luma, lipas na kagamitan at maruming upholstery, ngunit may paparating na solusyon. Ang Viewliner isa fleet ay daraan din sa pag-aayos tulad ng Superliner, bagong seat cushions, upholstery, carpet strips at iba pang pagpapabuti para sa mas komportableng biyahe. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari Amtrak kasi, pero nakaplano na ito. Mabilis naming nadaanan ang New Jersey Racetrack habang bumibiyahe kami ng matulin at unti-unting lumulubog ang araw papunta sa timog. Isang maikling paghinto sa Trenton ang nagpahinto sa aming mabilis na biyahe at ang nagyayelong Delaware River ang nagsilbing palatandaan ng aming pagtawid papuntang Pennsylvania. Kahit halos kumpleto na ang aming Viewliner isa roomet para sa biyahe timog, meron pang ibang amenidad sa loob ng tren. Sa likod ng tren, may istasyon ng inumin kung saan tuwing umaga ay may libreng bagong timplang kape mula sa crew. Karaniwan din makikita rito ang mga bote ng tubig, pero sa susunod na kwarto ito talaga. Sa kabila naman ang shower, ngunit di maganda ang shower ng Viewliner isa. Isa itong luma at masikip na pasilidad kung saan bahagi ng espasyo ay okupado ng mga bote ng tubig at isang bag ng mga tuwalya. Malaki ang shower stall, may bagong shower head at control at sapat para makaligo ng maayos. Hindi ito maganda at hindi ko ito gagamitin sa biyahe kong ito. Nasa kabilang dulo ng sleeper ang mga kwarto. Ang mga kwarto A at B ay ang dalawang regular na kwarto, bawat isa ay may sukat na 6.5 by 7.5 talampakan o 200 by 200 at 30 sentimetro. May dalawang full-size na kama at armchair kaya maluwag para sa dalawang matatanda. Sa araw, ang kwarto ay may full-width na sofa tulad sa aming roomet. Ang lapad na pagkakaayos ng sofa ay nagbibigay daan para maging mas malapad ang ibabang kama kumpara sa alinmang kama sa roomet. Kapag ginawang kama, ang pangalawang bunk ay tinatago sa araw, ibinababa mula sa kisame gamit ang isang lever sa gitna. Ang mga silid tulugan ay may kasamang buong vanity at, mas malaga, isang pribadong banyo at shower. May trifold mirror ang vanity, dalawang saksakan, lababo na may high pressure gripo, sabon, tuwalya at mga tasa. Sa kanto ay matatagpuan ang pasukan papunta sa banyo at shower. May maliit na pasilidad na may inidoro sa gitna, flexible shower head sa dingding at tuwalyang nasa itaas ng inidoro. Maliit man, maganda pa rin na may sarili kang pasilidad. Ang silid tulugan ay tiyak na malaking level up kumpara sa roomet, pero kadalasan, doble rin ang presyo ng doble nitong espasyo, kaya nasa iyo kung sulit ba talaga ang dagdag na espasyo. Sa likod ng mga sleeper ay ang diner, kung saan kakain tayo ng 3 beses habang nasa biyahe. Ang mga Viewliner 2 diner ng Amtrak ay napakaganda, buong dining area ay bukas. Ang kotse ay may palamuti ng madilim na kahoy na veneer. May mga pandekorasyong divider sa ibabaw ng sandalan ng bawat mesa at may mga magagarang ilaw na nakakalat sa buong kotse. Para sa akin, ang Viewliner 2 diner lang sa listahan ng Amtrak ang tunay na first class at may presyong first class sleeper. At di pa tayo makakatulog dito. Para sa mga pasaherong naghahanap ng merienda sa pagitan ng mga pagkain, sa cafe car dapat maghanap. Inalis ng Amtrak ang overhead luggage rack sa Amfleet 2 cafe cars at may ilang mesa sa bawat kalahati ng kotse para sa mga pasaherong kakain. May iba't ibang merienda, inumin at pagkain ng Amtrak cafe car na pwedeng bilhin sa abot kayang presyo.
Sa harap, makikita ang coach class na nakadalawa-dalawa ang single-level long-distance coach ng Amtrak. Nag-aalok ang mga kotse ng maluwag na legroom, matarik na anggulo ng sandalan at mga leg rest na tumutulong para maging komportable ang lahat habang nasa biyahe. Pagbalik natin sa sleeper, lubog na ang araw sa abot tanaw. Habang papalalim ang dapitapon, bumalik tayo sa 110 milya bawat oras, mabilis na lumampas ang Claymont Station sa bintana bago huminto sa Wilmington. Habang lumalalim ang gabi, pumapasok si Mark Territory at ang nagilong ilog ng Susquehanna at Gunpowder ay sumasalamin sa liwanag ng dapitapon. Ang Ivy City Maintenance Facility ng Amtrak at ang Wamata Metro ang sumalubong sa atin pagdating sa District of Columbia, ang pinakatimog na dulo ng Northeast Corridor. Sa District of Columbia, kailangang magpalit ng tren mula kuryente sa diesel dahil dito nagtatapos ang elektripikasyon ng Northeast Corridor. Pagdating natin sa unahan, handa nang humiwalay si 600 at 40 mula sa Meteor. Naglalagay ang Amtrak ng diesel na lokomotibo sa mga riles para mapabilis ang proseso at aandar ang pares natin kapag malinis na ang electric na lokomotibo. Ang papalit kay 600 at 40 hayon ay ang Siemens ALC 42 na numero, 339 at 300 at siyam. Ang dalawang lokomotibo ay umatras sa riles 25 at ang pares ay ikinabit sa Silver Meteor. Balik, sa dulo may naglagay ng studio lighting para maliwanagan ang sleeper namin. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita ang ganitong kagandang ilaw sa isang platform at gusto ko ito. Pag-akyat muli sa tren, umalis na kami mula sa District of Columbia. Ngayon, mga 1 oras kaming late umalis sa New York. Madalas tumatagal pa yan habang papunta kami sa Timog. Pero sa di inasahan, nakaalis kami ng District of Columbia na 17 minuto lang ang late dahil nabawi namin ang 40 minuto sa kabisera. Ituan ang mata sa kanang bahagi ng tren sa Timog District of Columbia para makita ang Capitol Building, Washington Monument at Jefferson Memorial. Kung nag-enjoy ka sa biyahe natin sa Amtrak Silver Meteor, pindutin ang subscribe button. Libre ito at malaking tulong sa channel. Gusto ko ring magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga patron at miyembro ng channel. Ang gagaling ninyo at hindi ko kayang suklian ng sapat ang inyong napakagandang suporta. Kung gusto ninyong mapabilang ang pangalan ninyo sa video o suportahan ng channel, bisitahin ang mga link sa ibaba ng description.
Ang Lorton, Virginia ay may Amtrak station pero hindi kami huminto doon dahil ito ang hilagang dulo ng auto train. Ang auto train ay diretsong bumibiyahe mula Lorton, Virginia papuntang Sanford, Florida at ito lang sa United States ang nagpapahintulot sa pasahero na magsama ng sasakyan. Sa karaniwan, umalis ang auto train mula Lorton ng 4 p.m. pero puno pa rin ng pasahero ang istasyon. Ang auto train ay ngayon palang dumarating matapos maantala sa pag-alis sa Sanford dahil sa late na pagdating ng tren. Naantala ang biyahe matapos mabangga ang kotse na nakahinto sa riles sa Wilson, North Carolina. Buti na lang ligtas ang driver sa aksidente pero nakatatakot pa rin para sa lahat ng sangkot. Pagdating sa dining car, umupo kami sa mesa at sinalubong ng salad at tinapay. Ang hapunan ngayong gabi ay mula sa tradisyonal na dining menu ng Amtrak na kinabibilangan ng aming panimulang salad, isang bagong lutong pangunahing ulam at panghimagas. Kasama sa mga pangunahing ulam ang flat iron steak ng Amtrak, pan-roasted na manok, Atlantic salmon at pasta. Sa panghimagas ng Primavera, pwede kang pumili ng chocolate spoon cake o white chocolate blueberry cheesecake sa hapunan. Pinili ko ngayong gabi ang dibdib ng manok at white chocolate cheesecake. Karaniwan ang salad at tinapay at inihain ang libreng alkohol habang kinakain ng aming pampagana. May libreng isang inuming may alcohol tuwing hapunan at walang limitasyong libreng non-alcohol na inumin. Sa Amtrak, may community seating kaya maaari kang makakilala ng bagong kaibigan sa dining car. Pwede ring ipa-deliver ang pagkain sa iyong kwarto kung gusto mo doon kumain. Habang nakukwentuhan kami ng ibang pasahero, inihain ang chicken breast na may morel mushroom sauce, mashed potatoes at gulay. Malasa at malambot ang chicken breast, tama ang pampalasa at masarap ang morel sauce. Ang mashed potatoes at green beans ay perpektong side dish na kumukumpleto sa pangunahing putahe. Ang panghimagas ay laging isa sa mga pinakamalakas na bahagi ng Amtrak lalo na tuwing hapunan at ang cheesecake ay siguradong hindi ka mabibigo. Ito ay perpektong timpla ng tamis at asim, nilagyan ng ilang blueberries, puting tsokolate at saganang buhos ng strawberry syrup. Habang kumakain kami, nadaanan namin ang Ashland, Virginia na kilala sa Virtual Rail Fan Rail Cam. Habang binubuksan ang stream, nakita naming dumaan ang Silver Meteor sa Center Street. Matapos ang hapunan, oras ng matulog. Habang kumakain kami, inihanda ng car attendant ang kwarto para sa gabi. Ang ibabang kama ay may habang 6.5 talampakan o 200 sentimetro katumbas ng buong haba ng rumet. Ang kama ay galing sa mga na-convert na upuan, nilagyan ng kutson, topper at kumot para sa dagdag ginhawa. Sa mga nagbibiyahe ng galawahan, hinahatak pababa ang itaas na kama para gawing night layout ang rumet. Isang posisyon lang ang pwede sa kama dahil sa hiwa para sa hagdan, pero hindi naman ako nagkaproblema sa mahimbing na tulog. Delikado umakyat sa itaas na kama, pero nakakatulong ang malalaking hagdan. Mas maikli ang itaas na kama kaysa sa ibaba dahil kailangan isaalang-alang ang bed frame at guide rail sa magkabilang dulo. Sakto pa rin ang haba para sa taas kong 6-3, pero kung mas matangkad ka, mag-ingat na lang sa ulo mo. Sa kisame, may safety harness na nakakabit, isang maliit na bulsa, mga kontrol ng ilaw, at ventilador na matatagpuan malapit sa ulunan. Bagamat komportable, nagpasiya akong matulog sa ibaba at pumasok sa ilalim ng kumot. Panahon na para sa mahimbing na gabi sa tren. Amtrak. Nagsisimula ang araw dalawa bago sumikat ang araw. Mga alas 6:30 ng umaga at nakatulog ako ng mahimbing ng 8 oras na walang istorbo. Papasok na kami sa Savannah, Georgia para sa unang break at sariwang hangin ngayong ikalawang araw. Ang Savannah ang pinakatimog na dulo ng Amtrak Palmetto at ang tren pahilaga ay nakaabang na sa track 1.
Ang Palmetto ay isang long-distance inner-city na tren ng Amtrak nasa pagitan ng inner distance. Ang Palmetto ay gumagamit ng mga Amfleet 2 coach katulad ng Silver Meteor na may biyahe na tumatagal ng 15 tuldok 5 oras mula dulo hanggang dulo. Pag-alis mula Savannah, oras na para sa almusal na ihinahain sa first come first serve na estilo tulad ng ibang tradisyonal na tren. May 4 na pagpipilian sa almusal: continental, French toast, 3-egg omelette at scrambled eggs. Uminom ako ng klasikong kape at orange juice para simula ng araw ko. Sa wakas, bumangon na ang araw at umakyat na sa itaas ng mga puno, pinapaliwanag ang halo ng mga ulap sa itaas. Ipinagsilbi na ang mainit naming almusal. May omelette, bacon, patatas at biskwit sa gilid. Malambot at malasa ang omelette at keso, malinamnam ang patatas, malutong ang bacon at ang biskwit ay simpleng biskwit. Masarap na almusal mula sa Amtrak, magandang simula ng araw. Habang nag-aalmusal, nadaanan namin ang isa pang virtual railroad rail camp na yan sa Folkestone, Georgia. Tingnan mo, naihanda na pala ang kape sa bago namin. Kumuha kami ng tasa at umupo sa silid habang pinapanood ang tanawin sa labas. Iyan ang ganda ng paglalakbay sa Amtrak. Wala kang kailangang gawin. Ang meron lang tayo ay oras, kaya gamitin ito sa pagpapahinga. Nawala na ang mga ulap sa umaga pagdating namin sa Jacksonville. Ang Jacksonville, ang stop ng Silver Meteor para mag-refuel at serbisyo at sinalubong kami ng magandang araw paglabas sa platform. Maaga kaming dumating kaya may matibay kaming 45 minutong hintuan dito. Ang Jacksonville ay isang katamtamang istasyon na dating may 8 tren araw-araw kabilang ang Palmetto at Sunset Limited, pero matagal nang 2 na lang ang nagseserbisyo. May 2 riles at platapormang istasyon at nagseserbisyo sa halos 65,000 pasahero taon-taon. Dahil mahaba ang hintuan, may oras tayong silipin ang mga nangungunang lokomotibo sa Meteor. Mga Siemens ALC 42 na may bilang 300 at 39 at 300 at siyam. Ang mga ALC 42 ay ang bagong henerasyon ng mga long-distance na lokomotibo ng Amtrak. Napakaganda ng itsura nila. Bawat isa ay pininturahan sa face piton na kulay ng Amtrak. Kung maswerte ka, pwede kang sumilip sa loob ng cab. Bawat lokomotibo ay may 4,200 horsepower sa pinakamataas na tractive effort na 65,000 pounds. Dahil sa lakas ng mga lokomotibong ito, kaya nilang umabot ng 125 milya kada oras. Perpekto para sa mabilis na biyahe sa lungsod. At yan mismo ang paggagamitan sa kanila sa mga darating na taon. Nakatakdang magsimula ngayong taon ang serbisyo ng Amtrak Aerotrain Set gamit ang Siemens ALC na lokomotibo bawat isa. Ang bagong Aerotrain ang papalit sa lumang Amfleet cars ng Amtrak simula sa Amtrak Cascade sa Hilagang Kanluran. Kamangha-mangha ang mga Aeroset at kayang tumakbo ng hanggang 125 milya bawat oras sa Northeast Corridor. Madaling makilala ang Amtrak Viewliner 1 at 2 dahil sa magkaibang kulay ng pintura at kitang-kiyang agwat ng edad. Ang Viewliner 1 ay may face-up at B na kulay ng Amtrak habang ang Viewliner 2 naman ay may tricolor face 3B. Mababago ito pag inilabas na ng Amtrak ang face piton na disenyo, pero sa ngayon, ganito pa rin ang sitwasyon.
Ang Viewliner 2 ay ginawa ng kumpanyang Kastila na Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles simula noong 2015 na may 70 bagaheng kotse, 25 kotseng kainan, 25 sleeping cars at 10 bag dorms. Ang Viewliner isa naman ay ginawa ng Ameril simula noong 1975 na may kabuuang 50 na nagawa. Umalingaw-ngaw ang all aboard sa platform at sumakay kami muli para sa 9 na oras na biyahe papuntang Florida. Bumida ang matinding araw ng Florida sa labas ng bintana ng aming silid. Ang luntiang Central Florida ay bumabalot sa mga riles at ang makakapal na dahon ay humaharang sa tanawin lampas sa daanan ng tren. Ngayon, ibang pag-usapan lang ang Viewliner 2. Pero ano nga ba talaga ang itsura nila? Sige, maglaan tayo ng oras at silipin natin ang isa na nasa tren natin. Agad mapapansin ang kalidad, banayad ang ilaw, mas malalim ang kulay ng kahoy, at ang brushed aluminium na palamuti ay malayo kumpara sa Viewliner 1. Magkapareho halos ang Viewliner 2 at Viewliner 1 maliban sa nabawas na isang roommate para sa 2 pampublikong banyo. Mas maganda ang mga banyo kaysa sa ensuite toilet natin. May vanity at lababo sa isang sulok, inidoro sa isa pa at basurahan sa pangatlo. Ang shower ay nasa tapat ng pasilyo. Di gaya ng lumang shower, ang Viewliner 2 shower ay bukas mula sahig hanggang kisame. Ang tuyong bahagi ay may malaking upuan para mas madali ang pagpapalit ng damit, may mga malilinis na tuwalya na nakalatag at may mga tsinelas para sa banyo na ibinibigay sa bawat kwarto at maaari pang humingi ng dagdag kung kinakailangan. May frosted glass na pinto sa pagitan ng shower at paliguan ng damit. Madaling ayusin ang mga kontrol sa temperatura at maganda at malakas ang presyon ng tubig, perpekto para sa mabilisang paliligo. Sa kabila ng mga banyo ay naroon ang 12 roommate. Magkakapareho ang mga roommate sa amin, pero mas maganda ang pagkakagawa. Mayroon din itong lounge na upuan na may maroon na telang takip. Na-renovate na ang bathroomette kasama ng mga bagong bagon. Nandyan pa rin ang lababo pero pinalitan na ang mga ensuite na palikuran ng 2 palikuran sa dulo ng bagon. Sang-ayon ako sa desisyong ito kasi sino ba ang gustong matulog malapit sa palikuran? Gets ko rin na may gusto ng sariling ensuite na banyo. Ang mga kwarto katulad ng mga roommate ay may parehong mga kagamitan at ayos pero mas maganda lang ang pagkakagawa at pagtatapos. Nandyan pa rin ang malaking sofa, 2 kama, natutupin na upuan at ensuite na banyo at shower. Maganda ang Viewliner 2 pero wala halos kasiguraduhan na dito ka mapupunta kaysa sa iba. Karaniwan, ang mga Eastern long distance train ay may 3 sleeper, 2 Viewliner, 1 at 1 Viewliner 2. Kung tatawag ka sa Amtrak at hihingi ng 12 o huling sleeper, malamang ay Viewliner 2 ang ibibigay sa iyo. Hindi ito sigurado pero mas malaki ang tsansa mo kaysa sa karaniwan. Orlando, Florida ang sunod na fresh air break ng Silver Meteor. Sinusulit ko ang fresh air break kapag may chance. Masarap magpahinga pero masarap din lumakad at huminga ng hangin sa labas. Pabalik sa istasyon, may outdoor snack cart na nagbukas at nagbebenta ng tacos, merienda at inumin sa mga naghihintay na pasahero. Umakyat sa hagdan. Muli, papunta na naman ako sa diner para sa tanghalian. Ang tanghalian ay may pagpipilian na 7 at pinili ko ang baked potato at chili. Libre lagi ang non-alcoholic na inumin, kaya Coke Zero ang kinuha ko sa pagkain. Ang chili ay sinerbes sa mangkok na may baked potato sa gilid, tinatad na cheddar cheese, scallions at bacon. Malasa ang chili na may tamis at maraming pampalasa, habang ang bacon, keso at scallions ay nagbibigay ng masarap na timpla. Pinagsasama ng lahat ng sangkap ang isa sa pinakamagandang tradisyonal na tanghalian. At para sa panghimagas, ang maalamat na butter cake. Habang pabalik kami sa kwarto, kailangan kong purihin ang aming dining car attendant na si Johnny. Matapos magkwentuhan, binigyan niya kami ng 4 na butter cake, 1 Coke Zero at 1 set ng Amtrak tableware na pinakamasarap sa lahat. Johnny, kung nanonood ka nito, salamat sa mga pasalubong, tunay kang mabait na tao.
Dumaan sa bintana namin ang Lake Okeechobee at mga sakahan sa Central Florida habang mabilis ang biyahe ng Silver Meteor papuntang timog. Nagdaan ang mga istasyon ng Tri-Rail sa labas, senyales ng pagpasok namin sa South Florida Metroplex. Ang West Palm ang unang istasyon sa timog na pinaglilingkuran ng Tri-Rail at Amtrak. Tumatakbo ang Tri-Rail ng 80 milya sa baybay ng South Florida, nagseserbisyo sa West Palm Beach, Fort Lauderdale at Miami. Lumulubog na ang araw sa baybay ng South Florida, nagiging dapit-hapon habang patimog ang Silver Meteor. Halos tuluyan nang nagdilim ang dapitapon. Habang papasok tayo sa Miami sa dulo ng linya, 28 at kalahating oras matapos umalis mula New York City, Kinukuha namin ang gamit at pwede na kaming sumakay sa kotse bago pumunta sa Miami. Sa huling sulyap sa aming Viewliner Sleeper, panahon na para tapusin ang pakikipagsapalaran na yung araw. kung nakarating ka hanggang dulo, gusto ko lang magpasalamat. Ang pagbabahagi ng mga ganitong paglalakbay ang paborito ko, kaya laging masarap sa pakiramdam kapag may mga taong nananatili hanggang dulo. Bago tayo magtapos, maraming salamat kina West of Hudson Studios, Amtrak City's Rail Fanner at Cryo Rig Transit sa mga kuha ng pag-alis mula New York. Pen, Steven ng How We Get Around para sa flyby sa Claymont, Crabman 2,500 at 30 para sa flyby sa Halethorpe at Dylan Oaks para sa kuha sa Crystal City. Kahanga-hanga sila, kaya pakiusap, pasalamatan sila sa comments at bisitahin ang kanilang channels gamit ang links sa description. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa Miami para sa isa pang sleeper adventure. Sa pagkakataong ito, sasakay tayo sa Amtrak Floridian papuntang Chicago, maglalakbay ng 49.5 oras mula Miami hanggang Windy City. Kahit papaano, kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Labis kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto nyong mapabilang ang pangalan nyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa description sa ibaba. Hanggang dito na lang muna ngayon. Salamat sa pagsama, magkita tayo ulit.